Pakinggan po natin ang kanyang pinakabagong handog sa ating awiting Mahal Mo Kasi. Pakinggan po natin muli si Destiny. Di ka na niya nilalambing, nakangiti ka pa rin. Di ka na niya inaangkin, lumalapit ka pa rin. Di ka na niya pinapansin, nandiyan ka pa rin. Oh, kilala kita, di ka naman tanga, siguro ay umiibig ka lang talaga. Oh, kilala kita, di ka naman tanga, puso mo'y nahulog lang talaga. Dahil sa dami ng nangyari, wala kang ibang sinabi, kundi mahal mo kasi. Mahal mo kasi. Hindi ka pa rin nayayabot, kahit bukod na kayo ng kumot. Handa ka laging masaktan, muli mo lang siyang maharyan. Kahit ba di ka na niya mahalin, nandiyan ka pa rin. Oh, kilala kita, di ka naman tanga, siguro ay umiibig ka lang talaga. Oh, kilala kita, di ka naman tanga, puso mo'y nahulog lang talaga. Dahil sa dami ng nangyari, wala kang ibang sinabi, kundi mahal mo kasi. Mahal mo kasi. Oh, pag-ibig nga naman, hamakin ang lahat. Masunod ka lang, masunod ka lang. Kilala kita, di ka naman tanga, siguro ay umiibig ka lang talaga. Oh, kilala kita, di ka naman tanga, puso mo'y nahulog lang talaga. Dahil sa dami ng nangyari, wala kang ibang sinabi, kundi mahal mo kasi. Destiny, may hangganan ba ang pangarap? For me, yes. Kasi, for example, you are now 70 years old at mangangarap ka pang mag-doktor o mag-abogado. It's too late. Kasi ilang taon ang abogado at doktor? Magkukwenta ka ngayon, 70 ka na. Pag-aaral ka ng 15 taon. Anong taon ka na pag na-graduate ka ng doktor, abogado? So kung minsan, yung pangarap sa buhay na to, materially, minsan may time frame. Parang titignan mo din sa sarili mo kung minsan. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, tinaningan ko yung career ko, di ba? Kasi yun yung nakikita kong time frame doon sa career ko. 35, parang peak na yun ng edad eh. Tuk-tuk na yun eh. Pabalik na ulit yun, 35. Kung ang life expectancy ng tao is 70. So nasa kalahati ka na, pag 35 ka na, nasa tuk-tuk ka na, babalik ka na ulit. Kaya yun yung tanin ko. Pero awa naman ng Diyos, binigay. Pero sa mga may pangarap, huwag kayong susuko, syempre, hanggat hindi nyo nakukuha. Pero kung minsan,
kailangan nyo ng bitawan. Kung kailangan. No, baka kasi kung minsan, di natin namamalayan, imposible na palang mangyari. Pero nandun ka pa rin sa pangarap mo. Gaya na sabi ko, may time frame kasi dahil kung paano yung edad natin may hangganan, ganun din yung pangarap. Para hindi masayang. Para Yung mga hindi sayang panahon. yung panahon. Baka may iba ka pang pwede Yes. magawa bukod dun sa inaay mo na pangarap mo. Baka pwede naman shift ka dito sa ganito. Baka mas mag-prosper ka dito. Kung ang pangarap mo maging piloto, baka mas madali mag-piloto ka na lang muna ng Grab. Something like that. Kumbaga magkaroon ka ng option. Kumbaga maging realistic ka talaga. Lalo ngayon sa mga bagong panahon. Na sobrang bilis, no, ng pag-shift ng nating buhay ngayon. Sabi nga niya, life is short. Sabi nga nila. Destiny, bago tayo magtapos, no, ito, bilang mga awit, naniniwala ka ba na mahalaga ang pagkakaroon ng panlabas na kaaya-aya? Yeah, of course. Kasi unang-una, what we are doing is entertainment, no? How can you entertain if you are not pleasing? Pleasing in a sense na hindi naman kailangan maganda ka, patangos ang ilong mo, makinis ka. Correct. Pleasing lang. Kumbaga, pag tinignan ka ng tao, okay, maayos. Maayos lang. Di mo naman kailangan na kung ano-anong gawin mo sa katawan mo para lang maging kaaya-aya. Di mo kailangan na ipakalipot kung ano sa katawan. Basta, maayos ko lang. Yeah, parang ganyan. Nagsuklay lang ng konti. Tapos, Tignan mo, ang isang Destiny Palisok. nag-Johnson's baby powder lang, di ba? Okay na. Yeah. Okay na yan dahil may dalawa siyang kantang. Talagang sobra ang iyong mga tagahanga, no? Kahit saang platform. O ito, babalikan ko, naalala ko. Ikaw ay nagiging suki na ng Wish 107.5. Paano ka naiimbitahan sa sikat na bush na ito sa Pilipinas? Yeah. Ito kasi yung aking handler, which is si PDR Music House. Sila kasi ay affiliated company ng Wish 107.5. So, as their talents, or ano man tawag doon? Talent? Artist. Every time na meron akong bagong kanta, parang binibigyan nila ako ng opportunity para makapag-perform doon sa iconic Wish Bus as promotion to my song. Okay. So, ayan, talagang tuloy-tuloy na, no, ang iyong pagbulusok sa pagsikat ng iyong mga kanta. So, ngayon, Destiny, no, may napanood ako sa iyong personal social media na ikaw ay may binubuong kantang DPWH, no? Ayaw ko siyang usisain, pero dahil magkakaroon ka ng sarili mong paglabas nito, no? Mayroon mo kaming bigyan ng kaunting paliwanag. Bakit mo naman naisipan gumawa ng ganitoong kantang DPWH? Yeah, it's just for a clout lang naman. Kasi dahil yun ngayon yung pag-uusapan ngayon, no? Sa buong Pilipinas. Talagang parang kahit elementary yata, alam yung issue ngayon eh. Kaya naisip ko na sumakay doon sa issue. Pero in a good way. Yeah. Na hindi pa rin ako aalis doon sa track ng music. Kasi yun ang kabilin-bilin na sa akin ni Derek Ardol sabi. Wag tayong lumihis, sumakay doon sa mga issues. Politically, o kung ano pa man, kasi it can divide your audience. So, nag-iingat ako doon. Dahil doon, masunurin ako. Noon lang hindi, pero may masunurin ako. Pag sinabing talon, teka, malalim ba yan? Di ako marunong lumangoy. So, ayun po. So, nag-iingat ako doon sa ganun. So, DPWH, although nandun yung issue, pag narinig mo, oy, DPWH, yung pala, title pala ng kanta, di pala walang hanggan. So, doon Ayan. galing yung title. Okay, mga kapilipino, abangan nyo yan ha, sa kanyang mga
social media account, yung binubuo niyang kantang DPWs. Okay, Destiny, pwedeng imbitahan mo ang mga nanonood ng Kwentong Pilipino kung ano-ano ang iyong mga social media account and yung kanta mo na pinag-uusapan ngayon, no, yung dalawa, yung Kape at Mahal Mo Kasi. Alright, sa lahat ng mga followers ng Kwentong Pilipino, sana po ma-follow nyo ako sa aking mga social media accounts. Meron akong TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Meron akong X, yung dating Twitter. Of course, may X ako. May wife ako ngayon. Meron akong X, meron akong Kumu. Lahat ng pangalan ko dyan ay Destiny Palisok Music. Sana ma-follow nyo. Oh, especially sa Spotify, kung saan maririnig ninyo ang aking mga original songs na nirelease under KDR Music House. Sana ma-follow nyo ako guys. Salamat. Okay, at may mga pasasalamatan ka ng mga tao na naging bahagi, no, sa paglalakbay mo ngayon sa iyong music career. So, pasalamatan mo sila. Of course, first of all, thanks be to God. At first of all, salamat dun sa lahat ng mga tao na simula nung umpisa, naniwala dun sa ginagawa ko. Hindi kasi lahat maniniwala sa iyo. Kaya yung mga naniwala simula noon, kilala nyo na kung sino kayo, di ko kayo kayang banggitin. Pero kilala nyo kung sino kayo. Salamat sa inyo. At salamat sa mga nagbigay ng opportunity. Number 1, KDR Music House. Kay Daniel, Derek Arnold, Sir Jay, kay Aje, sa lahat ng kasama dyan sa team. Salamat sa inyo. Of course, salamat din sa mga restaurants, mga bar na simula 2019, hindi ako binitawan. Kagaya nitong Dampa, kung nasan tayo ngayon. Yeah. As early as 2019, tumutugtog na ako dito. At take note, hindi sila naglalay ng ibang performer. Si Destiny. Pag wala ako, magpaparelieve ako. Ma'am, wala po ako, pwede mo magparelieve. Ay, wag na lang. Kaya mo na ikaw wala. So, thankful, Ma'am Christine and Sir Marvin. Salamat sa inyo sa tiwala niyo. Saan man ako makarating, alam niyo na yun. Love ko kayo. Yan. Of course, isa ko pang tinutugtugan na nagbigay rin ng opportunity sa akin na Kuya Roy, doon sa stage nila, nilagay pa nila yung tarpaulin ko na parang hard tarp, matigas yun. Nakalagay sa stage yung mukha ko, Destiny Palisok, every Friday and Saturday. Escobar Steakhouse, yan, Versailles, Alabang Branch. Salamat Sir Bert, Chua and Ma'am Maris Chua, at sa owner na si Dr. Daniel Escobar. Thank you po sa inyo guys. Okay. Destiny, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa amin dito sa Kwentong Pilipino at pagiging bahagi at kauna-unahang episode sa aming second season ng Kwentong Pilipino. Ako po ay personal din nagpapasalamat sa Dampa Seafood Grill and Restaurant sa pagiging partner namin sa episode ni Destiny Palisok. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay po sa Kwentong Pilipino at kami po ay nakatawid sa unang season na may 12 episode. Sa lahat po ng mga nakasama namin doon, maraming salamat po. At sana patuloy niyo po kaming suportahan sa pagtawid namin sa ikalawang season po ng Kwentong Pilipino. So Destiny, thank you again sa pagiging bahagi ng aming episode sa ikalawang season ng Kwentong Pilipino. Mga ka-Pilipino, hanggang dito na lamang po ang aming pag-uusap hanggang sa muli ng paglalahad ng mga Kwentong Pilipino. Yan ang